Lahat, ang may-ari ng manor na ito ay darating sa eksena sa isang sandali, ngunit maaari naming kumpirmahin na ang manor na ito ay walang kinalaman kay Michelle at hindi pag-aari ni Arya. Kumatok si Roll sa mesa at sinabi sa seryosong boses, "Ngayon ay masasabi ko sa lahat na ang nakalantad na larawan ni Michelle ay isang pekeng pinoproseso ng mga espesyal na larawan." Nang matapos magsalita si Roll ay napatingin ang lahat sa mga litrato. Matagal na nilang ginagawa ito. Bagamat napaka-propesyonal ang photographer, hindi naging madali ang pagtaka sa mga mata ng napakaraming reporter. Bilang karagdagan, ito ay masyadong halata kung ihahambing sa orihinal na mga larawan. Fake, laging peke. CJ, naniniwala akong nahanap na ng lahat ang sagot sa pagiging tunay ng larawang ito. Si Arya at Mitchell ay walang relasyon. So, nagkakilala na ba sila at nag-shopping sa ibang bansa? Ipinagpatuloy ni Rose sa screen ang mga larawan ng mga personal na account ni Michelle. Kahit na ang mga larawang ito ay kinuha sa parehong lugar at sa likod ni Arya, ang paggamit nito upang patunayan ang isang petsa ay masyadong malayo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Michelle. Masungit siyang umuso. Fake din ba ito? Lahat ng mga larawang ito ay kasama niya. Walang paraan na maikumpara niya ang mga ito. Chief Executive Officer Winston, noong kinunan mo ang mga larawang ito, hindi mo ba inaasahan na makikita ito ng mga taga-roon? Mga lokal. Natatakot ako na gumastos ng pera ang mga dahwa para suhulan sila, di ba? Nagsisi din ako ngayon. Na-inlove talaga ako sa isang walang hiyang slot tulad ni Arya. Kaya ako naloko ng mga dahwa. Umiling si Roll kay Michelle. Lumingon siya sa malaking screen at pinindot ang remote control. Sa pagkakataong ito, mayroong isang video sa screen na naproseso sa isang pinabilis na bilis. Gayunpaman, kitang-kita niya na nag-iisa si Arya mula nang magsimula itong mamili at bumalik sa hotel. Maging ang regalong bag na binili niya ay hawak na rin niya. Mayroon lamang isang sagot at iyon ay hindi pa nakipag-appointment si Arya sa sinuman sa oras na ito. Ang kanang sulok sa itaas ng video ay napakalinaw. Nagulat si Michelle sa sandaling iyon at nablangko ang kanyang isip. Hindi na kailangan pang tumingin ni Roll para malaman na babagsak na si Michelle. Gusto lang niyang gamitin si Arya para makaganti kay Allen. Wala siyang pakialam kung anong uri ng epekto ang idudulot nito o kung sino ang masasaktan. Siya lang ang tanging tao sa mundo niya na ituturing siya. Ngayon, gusto niyang turuan ng magandang aral ang mayayamang basurang ito sa ikalawang henerasyon. Ang totoo ay ganito. Si Arya ay hindi nakipag-date sa sinumang lalaki at walang anumang mga iskandalo. Gusto lang niyang magpalipas ng oras sa paglalakad sa commercial street malapit sa hotel. Pagkatapos ay naglabas si Roll ng isa pang video sa pinangyarihan. Lobby manager iyon ng hotel na tinutuluyan ni Arya noon. Ipinaliwanag niya sa video na nagpadala ang hotel ng 2 bodyguard para protektahan si Arya. Nakuha ng pinhole camera sa 2 bodyguard ang buong proseso. Siyempre, ang mga bodyguard ay nagsuot ng mga pinhole camera upang humingi ng pahintulot sa kliyente ng maaga upang matiyak ang kaligtasan ng customer. Sa puntong ito ay sapat na malinaw. Tumingin si Roll sa mga tao at sinabing, "Kailangan mo pa ba akong magpatuloy?" Direktor Winston, kusa mong ginawa ang pribadong buhay ni Arya, na nagdulot sa kanya ng online na karahasan, napapagalitan ng mga netizens, pinagalitan ng mga anti-fans. Itinayo mo ang iyong kaligayahan sa sakit ng iba, at ang iyong mga aksyon ay napakababa na talagang inaapi mo ang isang babae. Lahat ng sumama kay Arya hanggang dito ay alam na hinding-hindi tatayo si Arya at magpapaliwanag kapag siya ay nasa isang krisis dahil malinis ang kanyang budhi, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya nasaktan. Ang sinumang nasa ilalim ng gayong panggigipit mula sa labas ng mundo ay hindi komportable. Paghahambing ng puso sa puso, kung kayo iyon, anong klaseng mood kayo? Paano kayo binigo ni Arya? Kaunting hangin at damo na lang at gusto mo na siyang itali at pagalitan sa puno. Napagtanto ni Michelle na may mali. Gusto niyang bumangon at umalis, ngunit inaasahan ni Roll na gagawin niya ito. Hiniling niya sa mga tauhan na pigilan siya. Saan ka ba nagmamadali, Chief Executive Officer Winston? Dapat may something between you and the dahwa na hindi pa nagkakaayos, di ba? Sa pagkakataong ito, ayaw ng mga dahwa ng mapayapang solusyon. Dahil nagawa mo na ito at lalaki ka, aminin mo ito ng lantaran. Ay, nakalimutan ko.
Isa ka lang walang kwentang mayaman na pangalawang henerasyon. Dapat nating ayusin ang score na ito sa Skywings. Galit na pinandilata ni Michelle si Roll, ngunit mukhang kalmado si Roll. Hindi siya natatakot sa kanya. Umiling ang mga reporter. Nadama nila na si Michelle ay natalo ng husto sa oras na ito, at ang lahat ng ito ay kanyang sariling kasalanan. Nagpipigil ng galit si Michelle. Pinilit niyang harapin si Roll at sumigaw, "Kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin." Tawa ng tawa si Roll. "Ikaw? Marunong ka lang mangbuli ng mga babae. Basura! Hamak! Rascal!" Ang mga mamamahayag ay nagdagdag ng maraming adjectives sa kanilang isipan. Ang mga aksyon ni Michelle ngayon ay kasuklam-suklam. Normal na gamitin ang mga adjectives na ito para ilarawan siya. Naikuyom ni Michelle ang kanyang mga kamao. Nawala lahat ng mukha niya ngayon. Sa hinaharap, ang Skywings ay hamakin din ng publiko. Sa oras na ito, lahat ng nangyari sa press conference ng Dahua ay nai-broadcast online. Orihinal na nakita ni Santiago si Michelle na lumitaw sa press conference ng Dahua at nadama na ang bagay na ito ay maaaring matapos. Kahit na may nagawang mali si Michelle, kaya lang niyang tiisin. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang katotohanan ng bagay ay magiging gayon. Bilang vice-presidente ng Skywings, gumamit siya ng peking larawan para pahirapan ang isang maliit na artista. Walang hiya pa siyang nagsalita at tumambad sa harap ng lahat. Ang mayordomo, na nakatingin sa gilid, ay nahiya, "Guro, huwag kang mag-alala, pupunta ako at ibabalik ko ang yaong master ngayon." Sunduin siya. Sa sobrang galit ni Santiago ay nahimatay siya. Sa wakas ay nabigyang linaw ang usapin. Ang mga salita na sinabi ni Arya nang siya ay bumaba mula sa fans group ay naipost online. Sa oras na ito, sumagot ang isang dumaan, "Bakit hindi lumabas si Arya upang linawin sa simula?" Agad namang sumagot ang mga tagahanga, "Kahit nalinawin ito ni Arya, maniniwala ba kayo? Maraming problema na ang pinagdaanan ni Arya sa kanyang pagbabalik." Gayunpaman, ang ilang mga tao ay naninibuko na siya ay matagumpay na gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili. Pinilit niyang gamitin ang ganitong bagay para mawala siya. Ang aming mga tagahanga ay palaging susuportahan si Arya at protektahan siya mula sa pinsala ng mga tsismis na ito. Sasamahan natin si Arya na maglakad sa kalsada. Ang mga fans ay kusang bumuo ng fan club ni Arya. Naghiwa-hiwalay ang lahat at bumuo ng isang napakasistematikong grupong anti-Shedi. May isang taong responsable sa pagkolekta ng impormasyon. Ang ilang mga tao ay may pananagutan sa pagsabi ng mga flamer. Ang ilan ay may pananagutan sa pakikipag-ugnayan sa iba. Sobrang na-touch si Arya nang makita niya kung paano siya pitrotektahan ng kanyang mga tagahanga. Sa hinaharap, mas magsisikap siyang kumilos. Para sa kanyang sariling kapakanan at para magustuhan siya ng kanyang mga tagahanga. Nang unti-unting huminahon ang bagay, isang hindi inaasahang balita ang lumitaw. Presidente ng Dahua, binuksan ni Allen Jones ang kanyang personal na pampublikong account at binuksan ito sa 9:00 ng gabing iyon. Ang bilang ng mga tagahanga ay lumampas na sa 200,000. Ang data na ito ay medyo kamangha-manghang. Lalo na't hindi celebrity si Allen, walang team ang magtatangka na ay hype up ang kanyang kasikatan. Maraming mga tao ang mga tagahanga ni Arya, at ang ilan sa kanila ay ang kanilang mga tagahanga ng si. Na-curious ang lahat. Ano ang layunin ni Allen, na noon pa man ay nananatiling mahinahon at malamig na nagbukas ng account na ito? Kung paanong ang lahat ay patuloy na nagre-refresh ng kanyang personal na pahina, isang bagong update ang lumitaw. Naglabas siya ng picture. Larawan iyon ng pag-alis niya sa eksena, kasama si Arya, pagkatapos ng Dahua Annual Banquet. Sa oras na iyon, ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan sa gabi. Naglakad siya pababa ng hagdan. Ipinulupot ni Arya ang mga braso sa balikat nito at sumandal sa mga braso nito. Ibinaba niya ang ulo niya at tumingin sa kanya. Puno ng lambing ang mga mata niya. Mayroong dalawang salita sa larawan sa isa't isa. Ito ba ay itinuturing na isang opisyal na anunsyo? Gumamit si Allen ng dalawang salita at isang larawan para halos maparalisa ang buong website. Tuwang-tuwa ang lahat ng netizens sa internet kaya nabaliw sila. Ipinahayag nila ito. Ito ay isang peres. Wow, sobrang romantic nito. Gusto ko din magka-boyfriend ng ganito.
Mabilis, kumuha ng screenshot at gumawa ng wallpaper. Sino ang maswerte gaya ni Arya na hayaan ang pinakamagandang lalaki sa entertainment industry na maging exclusive broker at intimate lover? Iyan ay sobrang cool. Sorry, pwede ba kayong magpakasal agad? Nag-asawa na siya ng ganito. Ang nakakainis na pangalawang henerasyong ninuno ay masyadong katawa-tawa. Sabihin mo sa akin, hindi lang ako ang nag-iisip na perfect match sila. Sa tingin ko, perfect match silang dalawa. Noong nag-a-advertise sila sa KL, sigurado. Hindi na iyon mahalaga basta magkasama kayong dalawa magpakailanman. Nakahiga si Arya sa kama habang naglalagay ng facial mask nang makita ni Luna ang balita. Tuwang-tuwa siyang tinawagan siya, Arya, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Tuwang-tuwa ako ngayon at hindi ako handa. Nagulat si Arya sa sinabi ni Luna. Tinanggal niya ang facial mask at sinabing, ano ito? Inihayag ng amo sa publiko ang iyong relasyon, hindi mo alam. Tuwang-tuwa si Luna kaya sumayaw siya. Ano di? Natigilan si Arya. Agad namang nagpadala ng screenshot si Luna sa kanyang phone. I sent it to you. Hanapin mo ang sarili mo. Hindi ibinaba ni Arya ang telepono at binuksan ang picture na pinadala ni Luna. Kitang-kita niya ang post ni Allen. Natigilan si Arya. May urgent daw siyang gagawin ngayong gabi at nag-o-overtime sa kumpanya. Iyon ba ang ibig niyang sabihin? Mabuti naman. Inihayag na ni Big Boss ang inyong relasyon. Wala nang makakapinta sa iyo. Sobrang saya ko. Gusto kong magkaroon ng tsampag kasama si Martin para magdiwang. Napangiti si Arya. Sa tuwing may masalubong siyang masaya, mas excited si Luna kaysa sa kanya. Buti na lang may ganyang kaibigan sa tabi niya. Hindi pa ba bumabalik si boss? Tumingin si Arya sa oras, hindi pa. Gayunpaman, dapat na siyang makaalis sa trabaho ngayon. Nag-impact na si Arya at naghanda para pumunta sa kumpanya para hanapin si Allen. Sa mga oras na ito, gusto niya talagang makita siya. Pero pagkababa niya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Allen. Baka malate ako. Maaari kang magpahinga kung ikaw ay pagod. Hindi mo na ako kailangang hintayin. Napakatahimik ng boses niya. Biglang sumama ang pakiramdam ni Arya. Lumabas ka na ba sa kumpanya? Anong nangyari? Nasa ospital ako sa sentro ng lungsod. Nasa ospital si Santiago. Nakahanap si Allen ng isang tahimik na lugar at sinabi kay Arya, wala siya sa mabuting kalagayan. Hiniling niya sa Skywings na imbitahan ako sa kumpanya. Naaksidente ba siya? Medyo nag-alala si Arya. Pagkatapos ng lahat, si Allen ay hindi mula sa Skywings. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang kanyang pagkakakilanlan ay medyo awkward. Magiging maayos din siya. Huwag kang mag-alala. Nakita ko ang post mo at gusto kitang hanapin. Gusto kong sabihin sa iyo na sobrang saya at naantig ako. Mabuti naman. Ginawa ko ito dahil gusto kong maging masaya ka. Hindi bagay sa akin na dumaan. Hihintayin kita sa bahay at babalik ng maaga. Nakangiting sabi ni Arya at ibinaba ang telepono, ngunit nag-aalala pa rin siya. Inatake sa puso si Santiago matapos siyang ipadala sa ospital ng kasambahay. Ang una niyang ginawa pagkagising ay mag-imbita ng abogado sa ospital at pagkatapos ay magpadala ng mag-imbita kay Allen. Nang matanggap ng mga taga-Skywings ang balita, lahat sila ay humarang sa labasan ng ward. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi ito ginawa para sa kalusugan ni Santiago. Sa halip, gusto nilang makakuha siya ng mas maraming shares sa kumpanya para isuko ni Santiago ang kapangyarihan ng kumpanya bago siya pumanaw. Dahil galit na galit si Santiago sa oras na ito, iminungkahi ng mayordomo na tawagan si Michelle. Agad umiling si Santiago. Ayaw niyang makita siyang ganito ng kanyang anak. Sa sandaling ito, maraming mga shareholder ang nagsanib kamay. Umaasa silang ililipat sa kanila ni Santiago ang shares at huwag ipaubaya sa kanyang anak na walang kwenta. Gayunpaman, hindi binitawan ni Santiago. May bahid ng panghihinayang sa mga mata niya. Si Michelle ay lalakad ng hakbang-hakbang hanggang ngayon. Bilang ama, malaki ang responsibilidad niya. Kung mas pinapahalagahan niya si Michelle, baka hindi siya naging ganito. Chairman Winston, hindi ka namin pinilit. Ang ilang mga bagay ay dapat magpasya sa lalong madaling panahon.
Kung ipapasa ang Skywings kay Vice President Winston, natatakot ako na ang lahat ng iyong pagsisikap ay masayang. Iniisip ba ninyong lahat na mamamatay ako kaagad at hindi na mabubuhay para makita ang bukas? Hindi iyon ang ibig naming sabihin. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, pumasok si Allen sa ward sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga bodyguard. Ang kanyang hitsura ay pumukaw sa pagkamausisa ng mga shareholder. Director Jones. Bakit ka nandito? Inimbitahan ko si Director Jones dito. Nagpumigla si Santiago na umupo at tinawag ang kanyang abogado sa mahinang boses. Kinabog ni Santiago ang kanyang dibdib at sinabing, "The Skywings is in my life's work. Alam kong wala na akong masyadong oras. Alam kong mapang-uyam ang anak ko at hindi siya ang pinakamahusay na kandidato para magmana ng Skywings. Gayunpaman, hindi ko hahayaang mahulog ang imperyo na personal kong itinatag sa mga kamay ninyong mga sakim." Sa makatuwid, nagpa siya akong ibenta ang aking mga bahagi kay Allen sa publiko. Sa madaling salita, mula ngayon, ang Skywings ay nasa ilalim ng dahwa. Natakot si Santiago na tumanggi si Allen, kaya hiniling niya sa abogado na kunin ang shares transfer contract na inihanda niya noon pa. "Napirmahan ko na. Handa akong ibenta ang lahat ng shares sa iyo sa pinakamababang presyo sa merkado. Sana pumayag ka. Naniniwala ako na ikaw lang ang makakapagpahusay sa Skywings. Isa lang ang kondisyon ko. Umaasa ako na hindi mo tatanggalin ang sinuman mula sa Skywings maliban kung nakagawa sila ng matinding pagkakamali." Kinuha ni Allen ang kontrata at mabilis na binasa ito. Walang problema. Tila mataas ang inaasahan ni Santiago sa Skywings. Kung hindi niya ito ibinigay sa isang tagalabas na tulad niya kaysa sa kanyang anak at iba pang shareholders ng Skywings. Hindi para bigyan si Michelle ng ilang bahagi. Umiling si Santiago. May sarili siyang pagpipilian. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Alam niya na sa kasalukuyang pag-unlad ng dahwa, sandali na lamang bago ma-annex ang Skywings. Ang ginawa niya ay upang matiyak ang kaligtasan ng Skywings. Ayaw niyang makitang dito namamatay ang trabaho niya sa buhay. Hindi bababasa, pagkatapos na iwan ito kay Allen, ang Skywings ay magagawang manatili sa mundong ito sa isang bagong paraan. Ang negosyo ay negosyo. Para sa akin, ito ay isang magandang negosyo na hindi ako papatalo, sabi ni Allen kay Santiago. Gayunpaman, ang mga direktor ng Skywings ay hindi makaupo nang marinig nila ang sinabi ni Allen. "Director Jones, hindi mo magagawa ito." "Bakit hindi? Kailangan ba natin ng isang taong sumang-ayon sa isang lehitimong deal sa negosyo?" Malamig silang tinignan ni Allen. "This is a business between me and the president of Skywings. Kung gusto mong itigil ito, kailangan mo munang magkaroon ng karapatang magsalita." "May karapatan ka ba? O nagdududa ka sa kakayahan ko? Sa tingin mo ba ay babagsak ang Skywings pagkatapos ibenta ito sa akin?" Malakas na retorika na tanong ni Allen na hindi nakapagsalita sa mga direktor. Inaasahan nila na lalabas si Michelle at magdulot ng kaguluhan upang matigil ang deal na ito. Gayunpaman, ang alibughang iyon ay hindi matagpuan. "Director Jones, ipagkakatiwala ko sa iyo ang Skywings. Sana hindi ka magsisi." Hindi nag-alala si Santiago tungkol dito. Bilang isang mapagkumpetensyang kumpanya, pinag-aralan niya ng detalyado ang data ng dahwa sa nakalipas na 5 taon. Masasabing simula nang pumalit si Allen, ganap na muling isinilang ang dahwa. Naniniwala siya sa mundong ito, ang lalaking ito ang tanging taong makakatulong sa Skywings na umangat sa susunod na antas. Kung hindi ito magagawa ni Allen, nangangahulugan lamang ito na ang Skywings ay nasa bingit ng kamatayan tulad niya. Tungkol sa kanyang anak, napuno ng sakit at panghihinayang ang puso ni Santiago. Hindi niya makontrol si Michelle sa buong buhay niya. Hinawakan ni Allen ang kontrata at hindi na nagsalita pa. Lumabas na lang siya ng ward na may pag-asang inilagay sa kanya ni Santiago. Matapos magsagawa ng press conference ang dahwa upang linawin ang insidente ng larawan ni Arya, opisyal na inihayag ni Allen ang kanyang relasyon kay Arya. Pagkatapos, may mga chismis na ayon sa isang nakakaalam tungkol dito, bibilhin ng dahwa ang Skywings sa malapit na hinaharap. Sa sandaling mailabas ang balitang ito, ang mga nakatataas ng Skywings ay naglabas din ng opisyal na paunawa sa loob ng kumpanya. Kahit na ibenta ang kumpanya sa mga dahwa, hindi nila tatanggalin ang sinuman.
Ito rin ay hindi direktang nagpatunay na ang Skywings ay magiging bahagi ng dahwa. Nang malaman ni Michelle ang balitang ito, isinugod niya sa ospital, ngunit huli na ang lahat. Ang abogado ng mga dahwa ay nasa ward at inaasikaso ang mga papeles kasama si Santiago. Nabaliw si Michelle at sinubukang agawin ang kontrata, ngunit pinigilan siya ng mga bodyguard. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Sinigawan niya si Allen, "Allen Jones, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan ang Skywings, hindi kita bibitawan. Kung may kailangan ka, lumapit ka sa akin." Sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Michelle kung bakit nangyari ang lahat. Malamig na tiningnan siya ni Allen at sinabing, "Hindi mo ba naisip na huli na para pag-usapan ito ngayon? Kung hindi ka lang nasisiraan ng bait, hindi gagawin ng tatay mo ang hakbang na ito." Ayaw niyang makitang nasira ang hirap ng buhay niya sa mga kamay mo. Mula ngayon, hindi ka na ang kahalili ng Skywings. Sa sandaling iyon, nawala ang galit sa mga mata ni Michelle. Parang nawala lahat ng lakas niya. Napaupo siya sa lupa habang nakadilat ang mga mata. Nakita niya si Santiago na nakaupo sa kama. Pinirmahan niya ang kontrata at ibinigay sa abogado ng mga dahwa. "Tatay." Sumigaw si Michelle, "Bakit mas pipiliin mong ibigay ang Skywings sa kanya kaysa sa akin?" Kinagat ni Santiago ang kanyang mga ngipin at tumingin sa kanyang anak. "Hindi kita hinayaang maging genius. Kabiguan ko iyon. Hindi ako mabibigo sa pangalawang pagkakataon. Kung ibibigay ko sa iyo ang Skywings, lahat ay madadamay sa iyo." Sa walang ingat na pagkilos ni Michelle, babagsak ang Skywings sa loob ng wala pang isang taon. "Ito ang negosyo ng iyong pamilya. Aalis na ako." Tumalikod si Allen at umalis kasama ang kanyang abogado. Puno ng puot si Michelle. Sinuntok niya si Allen. Sa likod ni Allen ay isang glass fish tank. Walang oras na mag-react ang abogado ni Allen at wala na ring oras ang mga bodyguard para pigilan siya. Walang nag-iisip na mangyayari ang ganoong bagay. Buti na lang at mabilis mag-react si Allen. Nakatagilid siyang hakbang ng mga oras na iyon, pero natamaan pa rin niya ang gilid ng tangke ng isda. Naputol ang braso niya ng nabasag na salamin. Agad namang nakontrol ng bodyguard ni Allen si Michelle. Nakita ni Santiago ang eksenang ito at dumaan sa isang malaking pagkabigla. Agad siyang nawalan ng malay. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Michelle na may nagawa siyang mali. Nagpumiglas siya at sumigaw, "Bitawan mo ako. Patayin mo ako kung kaya mo." Napatingin si Allen kay Michelle. Baka sa sugat sa braso niya ang pagdurugo. "Hindi mo ako deserve na ipaglaban. Nawala ang iyong karapatan sa mana. Hindi ka na yang master ng Skywings. Maghihintay ako at makikita kitang alagaan ang iyong sarili." Sabay tawag ni Martin sa doktor. "President, bendahan mo muna ang iyong kamay. Huwag mong sasabihin kay Arya ang tungkol dito." Nang marinig ang utos na ito, naging mapait ang mukha ni Martin. "President, sinabi ko lang kay Madam ang nangyari dito. Papunta na siya rito, kaya dapat mong puntahan ang iyong mga kamay." Sa pag-iisip kung paano nag-aalala at kinakabahan si Arya nang sumakit ang ulo niya noong nakaraan, napakunot ang noo ni Allen at tumingin kay Martin. "Huwag masyadong mabilis sa hinaharap." Tumango si Martin at sumunod kay Allen palabas ng ward. Wala siyang pakialam kay Michelle na nakaluhod sa lupa. Nidisinfect ng doktor si Allen at binalutan siya. Sa kabutihang palad, hindi malalim ang sugat at hindi sumakit ang kanyang mga buto. Sa oras na ito, isinugod din si Arya sa ospital. Nagmadali siyang pumasok sa ospital. Habang tinatawagan si Martin para magtanong tungkol sa sahig, pinindot niya ang elevator. Nakilala siya ng maraming tao sa tabi niya. Si Arya ba yun? Parang hinahanap niya si Director Jones. Tumakbo si Arya sa ward at tumingin sa taas-baba kay Allen nang makita siya nito. "Saan ka nasaktan?" "Kamot lang." Para maging convenient sa pagbenda, hinubad na lang ni Allen ang kanyang sando at isinuot ito ngayon. "Hayaan mo akong makita." Kinindata ni Allen si Martin. Tahimik na naglakad si Martin papunta sa pinto at isinara ang pinto. Dahan-dahang hinubad ni Allen ang kanyang sando. May bakas ng dugo sa kaliwang braso niya na nakabalot ng gauze. Nakahinga ng maluwag si Arya nang makitang maayos na ang sugat. Tinulungan niya si Allen na isuot ang shirt niya. "Tinakot mo ako hanggang sa mamatay." "Ayos lang.
Huwag kang mag-alala. Marahan siyang inalo ni Allen at inakbayan siya nito. Ilang simpleng salita lang ang narinig ni Arya mula kay Martin sa telepono. Hindi niya masyadong alam ang sitwasyon. Ngayong nakita niyang nasugatan si Allen, hindi niya maiwasang magtanong. Paano nangyari ito? Magsasalita na sana si Allen. Kahit na komplikado ang sitwasyon, hindi niya ito itatago kay Arya. Sa oras na ito, balisang itinulak ni Martin ang pinto. President, si Santiago ay namatay lang. Tumayo si Allen at nakasimangot. Ano ang sanhi ng kamatayan? Inatake siya sa puso. Huli na nang sumugod ang doktor sa ward. Walang mag-aakalang biglang mamamatay si Santiago. Kahit na ang dalawang kumpanya ay nasa isang competitive na relasyon, si Santiago ay isang kakilala pa rin ng Jones family. Dahil sa mas malaking larawan, nagpasya si Allen na sumama kay Arya upang tingnan. Gaano man karaming mga salungatan ang mayroon sila sa nakaraan, ang tao ay namatay na. Sumunod si Arya sa likod ni Allen at pumasok sa ward ni Santiago. Sa oras na ito, sumugod ang mga shareholder ng Skywings. Napaka-depressed ng atmosphere sa ward. Nang makita ni Michelle si Allen na pumasok sa ward, agad niyang gustong sumugod pero pinigilan siya ng mga bodyguard. Tinuro niya si Allen. Hindi kita bibitawan. Ngayon patay na ang tatay ko. Ang kumpanya ng pamilya ko ay sa iyo. Nasiyahan ka ba? Hindi inaasahan ni Arya na hindi alam ni Michelle kung paano magsisi sa puntong ito. Ano ang silbi ng ipagpatuloy ito? Hindi mo siya direktang pinatay. Anong sabi mo? Inatake sa puso si Santiago. Siya ay nagsusumikap para sa Skywings sa loob ng maraming taon at gusto pa rin niyang linisin ang kalat para sa iyo, isang alibughang. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Kapag kailangan kanyang samahan at alagaan, ang alam mo lang gumastos ng pera at alak. Naisip mo na ba ang tungkol sa Skywings? Kung hindi ka lang nagdulot ng labis na gulo kamakailan, hindi siya maghihirap ng husto. Bakit mas gugustuhin ng iyong ama na ibenta ang Skywings sa mga dahwa kaysa iwanan ito para sa iyo? Mag-isip ka nga. Kung wala ang Skywings at ang iyong ama, wala ka nang matitira. May pakialam pa kaya sa kanya ang mga kaibigan niya? Napuno ng lamig ang sinabi ni Arya. Muli lang niyang sinabi ang totoo. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Michelle. Hindi alam ni Michelle kung ano pa ang masasabi niya para pabulaanan. Napaupo siya sa gilid ng kama nang walang lakas. Pagtingin kay Santiago na nakapikit na, napayuko siya sa sakit. Sa sandaling ito, pilit niyang tiniis ang sakit sa kanyang puso at sinabi kay Allen sa malalim na boses, bawiin ko ang Skywings sa iyong mga kamay. Sa patas at parisukat na paraan. Sige, maghihintay ako. Bahagyang yumuko si Allen sa katawan ni Santiago at umalis kasama si Arya. Habang pabalik ay tahimik silang dalawa. Nais kong umuwi at sabihin sa iyo ang balitang ito. Hindi ko inaasahan na magiging ganito. Tapos binili mo talaga ang Skywings? Binili ko lahat ng shares sa pag-aari ni Santiago. Ngayon ako ang pinakamalaking shareholder ng Skywings at mayroon din akong bahagi sa inyo. Kung tutuusin, shared property ito ng mag-asawa. Umiling si Arya. Hindi ako interesado dito. Ngunit hindi ko nakalimutan na pinagbawalan ka ng Skywings noon pa. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit direktang bibilhin ni Allen ang mga bahaging ito. Kahit papaano, matutulungan niya ang kanyang asawa na makalimutan ang ilang hindi kasiya siyang bagay. Sumandal si Arya sa kanyang balikat at maingat na hindi hinawakan ang kanyang nasugatang braso. Lahat sila ay pinahahalagahan ang isa't isa, kaya ayaw nilang masaktan ang isa't isa. Gabi na. Sa isang abandonadong pabrika sa labas ng lungsod, may ilang tao na nakaupo sa harap ng isang computer na may mga instant noodles sa kanilang mga kamay. Malungkot ang kanilang mga mukha. Gumugol sila ng napakaraming oras at karanasan sa pangangalap ng impormasyon, ngunit binawi ni Allen ang kanilang buong plano. Ngayon, optimistiko ang lahat tungkol sa mag-asawa, sina Allen at Arya, at ang dahwa ay may real-time na kontrol sa lahat ng mga ulat na naugnay kay Arya. Kahit na may ilantad sila ngayon, aalisin ito ng mga dahwa sa isang gabi. Hindi na iwasang magtanong ng isa sa mga empleyado, Mr. Ward, ano ang dapat nating gawin? Nagalit din si Stanley sa mga bagay na ito. Agad niyang hinampas ang mesa at sinabing, ano ang kinakatakutan mo?
Hindi ba ito nag-aanunsyo ng kanilang relasyon? Hindi naman daw sila ikakasal. Isipin mo, nandoon ang katayuan at kapangyarihan ni Allen sa lipunan. Napakaraming magagandang babae ang nakapaligid sa kanya. Kahit na interesado siya kay Arya ngayon, tatagal lang ng ilang araw. Naglagay ng malalim na damdamin si Allen sa pelikulang ito. Nang banggitin niya ang pelikulang iyon, ibang-iba ang ekspresyon niya sa karaniwan. Napili na ba ang pangunahing aktor ng Key Memory Fragment? Hindi pa. Naghahanap ako ng angkop. Nakapikit na sagot ni Allen. Tumango si Arya, gusto kong makita ang script na iyon. Tumabi sa kanya si Allen at niyakap siya ng mas mahigpit, nasa drawer sa study room. Mababasa mo ito anumang oras. Huli na ngayon. Magpahinga muna tayo. Napatingin si Arya sa papalapit niyang kilay. Kung ganoon, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong social account number? Gusto kong makita ang mga komento ng iyong mga tagahanga. Kinuha ni Allen ang phone niya. Automatikong nakalogin ang kanyang account number at password. Diretso niyang binigay ang phone kay Arya. Nilagay ito ni Arya sa kabilang side ng kama at pinatay ang mga ilaw. Natulog na silang dalawa. Kinaumagahan, muling sumabog ang bilang ng mga view ng personal page ni Allen. Dahil may karagdagang mensahe sa ilalim ng kanyang mga aksyon noong araw na iyon. Iniwan ito ng kanyang account, ngunit malinaw na makikita ang nilalaman na ito ay ipinadala ni Arya. Salamat sa kumpanya ni Mr. Jones. Noong gabing iyon, pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Tiyak na ipinakita nila ang kanilang pagmamahal. Nainggit ang mga tagahanga habang nag-iwan ng mga komento sa ibaba. Wow, hindi ba masyadong matamis? Tingnan mo ang oras ng reply ni Arya. 1:00 na ng umaga at magkasama pa rin sila ng mga oras na iyon. Dapat si Director Jones ang nasugatan. Si Arya ang nag-aalaga sa kanya. May nakakita sa kanila sa ospital. Anong nangyayari? Bakit nasugatan si Boss Jones? Sobrang nag-aalala ako. Mula pa noong opisyal na announcement nila, pinagtutuunan ng pansin ng fans ang kanilang mga galaw. Lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kanila na may pagpapala sa kanilang mga puso. Sa pagtingin sa mga komento, alam nila na ang lahat ay nais na magpakasal sila sa lalong madaling panahon at mamuhay ng masaya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Marami pa ring online na dumaan sa mga naunang ulat at naramdamang matagal na silang magkasama dahil hindi maitago ang mga mata ng kanilang mga mahal sa buhay. Nang tanungin ang isang kilalang blogger ng tanong na ito, sinagot niya ang hindi nagpapakilalang, lahat ay maaaring kumain ng matamis ng walang pag-aalala. Talagang matagal na silang magkasama. Mahal na mahal siya ng Chief Executive Officer in private. Matagal na silang kinikilala ng publiko bilang magkasintahan sa industriya. Silang dalawa. Hindi yung tipong maglaro. Sa hinaharap, mas maraming magandang balita ang maririnig natin at batiin natin sila ng magandang kapalaran dito. Habang si Allen ay abala sa pagbili ng trabaho ng Skywings, si Arya ay hindi nais na bigyan siya ng karagdagang presyon sa trabaho, kaya ipinasa niya ang kanyang schedule ng trabaho kay Luna. Sa kanyang libreng oras, nag-iisa niyang iniisip ang script ng Memory Fragment. Ang pelikulang ito ay iba sa mga normal na script ng pelikula. Ang pelikulang ito ay mas hilig sa mga baligtad na pelikula at kakaunti ang mga linya. Karamihan sa mga aktor ay kailangang gumanap sa kanilang mga paa at ekspresyon. Kailangan nilang gamitin ang kanilang mga mata para matrigger ang panloob na resonance ng audience. Sa pelikula, 5 taon na nag-iisa ang babaeng lead sa sarili niyang pantasya. Araw-araw niyang kinakausap ang sarili, nakikipag-usap sa hangin at mga bulaklak sa bahay. Nakalubog na siya sa sarili niyang mundo, ngunit hindi niya inaasahan na pinapansin siya ng lalaking nasa harapan niya. Inakala niya na ang kanyang buhay ay isa ng lantang damo, ngunit nakilala niya ang kanyang tunay na pag-ibig sa bingit ng pagbagsak. Kahit na ang karakter na ito ay mukhang isang trahedya na karakter, ang mga minutong detalye ng kanyang buhay ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng paggaling. Hindi kailanman naramdaman ni Arya na ang misyon sa isang dula ay kaakit-akit sa kanya. Noong pinag-aaralan ni Arya ang karakter na ito sa harap ng cosmetic mirror, pumasok si Luna dala ang mga damit para sa susunod na kaganapan. Nang makita niya ang script sa mesa, nagtanong siya, aling dula ito? Gusto mo bang kumilos dito? Wala, gusto ko lang manood.
Ibinaba ni Luna ang kanyang mga damit at medyo nataranta. Hindi ka ba sasali sa grupo para kunan ng pelikula ni Clarissa sa susunod na buwan? Siya ay nagtatrabaho ng husto upang basahin ang script at pag-aralan ang mga karakter. Nag-aalala siya sa katawan ni Arya. Gusto ko lang manood at maramdaman na bagay ang pelikulang ito sa panlasa ko. Kung ganoon ay kailangan mong alagaan ang iyong pahinga. Sa kabutihang palad, hindi ka masyadong abala sa iyong kamakailang schedule. Tama, ito ang EV Fashion Banquet. Sa tingin ko ito ang may pinakamaraming impluensya sa iyong brand. Ang natitira ay na-filter ko na. Okay. Malaki ang tiwala ni Arya kay Luna sa ganitong bagay. Ngayon, nakuha mo na ang gusto mo. Mula nang ihayag ng amo sa publiko ang iyong relasyon, ang mga tatak na nag-imbita sa iyo ay nakapila sa mahabang linya. Higit pa rito, lahat sila ay first-rate big shot. Sa lalong madaling panahon, makikita ang iyong mga larawan sa buong kalye. Nagsimula nang magpantasya si Luna ng walang katapusan. Ngumiti si Arya, ano ang arrangements for tonight? Sabay tayong kakain. Umiling si Luna at kinuha ang kanyang bag. Nag-apply ako kamakailan para sa isang weight loss class. Pupunta ako sa food treatment class mamaya. Oras na at aalis muna ako. Mag-ingat ka sa daan. Hindi siya napigilan ni Arya at binitawan na lang siya. Actually, kamakailan lang ay natuklasan niyang pumapayat si Luna at hindi niya ginalaw ang mga merienda at chocolate na gusto niya noon. Tila napakalakas talaga ng kapangyarihan ng pag-ibig. Kahit ayaw ni Allen sa ibang lalaki, pare-pareho lang ang mga lalaki. Pagkatapos ng ilang araw na paglalaro, ipagpapatuloy pa ba niya ang pagpapalayaw kay Arya? Maghintay ng kaunti. Hindi ako naniniwalang mapapangasawa niya talaga ang isang artista sa bahay. Alam din ni Stanley na hindi maganda ang sitwasyon sa studio. Kinailangan nilang pansamantalang ihinto ang paghabol kay Arya at maghanap ng iba pang balita. Napakaraming tao din ang kailangang kumain. Gayunpaman, maliban sa balita ni na Allen at Arya, ano pa ang nararapat na iulat? Ang paghahanap ng balita ay hindi napakadali. Habang sila ay nag-aalala, ang studio ay nakatanggap ng isang misteryosong tawag sa telepono. May humiling na makipagkita kay Stanley at sinabing bibigyan niya sila ng pagkakataong magbalik loob. Nag-aalinlangan si Stanley at pumunta sa napagkasunduang restaurant para makipagkita sa kabilang party. Mr. Ward, nandito na ang upuan mo. Ito ay binigay sa iyo ng boss. Dinala siya ng waiter sa sulok at nag-iwan ng menu at telepono. Maya-maya, tumunog ang telepono. Nag-aalinlangan si Stanley. Pinulot niya ito. Sino ka? Bakit ayaw mong lumabas at makita ako? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga maibigay ko lahat ng gusto mo. Ang boses ay napakababa at napakapang-akit, buksan ang menu sa harap mo. Binuksan ito ni Stanley at nakita ang isang tseke na isa 0 milyon sa loob. Mayroon tayong karaniwang kaaway, si Allen Jones. Gusto kong makipagtulungan ka sa akin para makuha ang dahwa. Pagkatapos nito, ibibigay ko sa iyo ang katumbas na gantimpala. Kunin ang dahwa. Sumandal si Stanley sa sofa at umiling. Unang-una, paparazzi reporter lang ako. Ang taong sinundan ko at nakunan ay si Arya. Bakit ako lalaban kay Allen Jones? Dapat. Alam na ito ay dahil siya ang namamahala sa dahwa kaya ang entertainment circle ay napakapayapa. Mula sa isang tiyak na pananaw, siya ay isang napakahusay at mapagpasyang negosyante. Hindi ko inaasahan na fan ka ni Allen. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang tunay na bilog ng entertainment ay hindi isang balanse, ngunit isang digmaan. Ang digmaan lamang ang makapagbibigay ng lahat ng nararapat sa kanila. Huwag mong gawing marangal ang iyong sarili. Hindi ba't hinabol at binaril mo si Arya para sa pera at kasikatan? Ang Allen Jones na nakita mo ay isang maliit na bahagi lamang. Umasa ba siya sa malinis na pamamaraan ng negosyo upang makarating sa kung nasaan siya ngayon? Saglit ka lang napunta sa lupong ito. Bakit parang bata pa ang mga salita mo? Naikuyom ni Stanley ang kanyang mga kamao. Kailangan niyang aminin na ang bawat salita ng kabilang partido ay hindi niya magawang pabulaanan. Sa kakailangan niya talaga ng pera ngayon. Pero, kailangan ko ng panahon para mag-isip. Pagkatapos ng lahat, gusto kong labanan si Allen Jones. Pero kailangan kong ipaalala sa iyo na huwag masyadong magtagal.
Kung hindi, kahit hindi ka galawin ni Allen, pagkatapos kong makuha ang dahwa, mawawala ka na ng mga empleyado mo sa entertainment circle. Ibinalik ni Stanley ang tseke sa menu nang hindi nag-iiwan ng kahit isang marka dito. Binalot niya ang kanyang coat at lumabas ng restaurant. Hindi siya tanga para ipagpatuloy ang paghukay ng dumi ni Arya sa oras na ito. Dahil na-acknowledge na siya sa publiko bilang girlfriend ni Allen. Sa antas ng pagkakakilanlan na ito ay katumbas ng buong dahwa na kanyang payong, may dim yellow light lang sa villa. Pumasok si Arya sa banyo para tulungan si Allen na maghugas. Ang kanyang braso ay nasugatan kaya ito ay napaka-inconvenient. Masakit ba? Tumingin si Arya sa kanyang braso at bumuntong hininga, huwag mong hayaang malagay sa panganib ang iyong sarili sa hinaharap. Maaawa ako sa iyo. Tumalikod si Allen at marahan siyang niyakap. Promise you na hindi ko nahahayaang masaktan ulit. Sa pagkakataong ito, mabigat ang puso nilang dalawa. Ang pagbili ng Skywings ay hindi nakapagpasaya sa kanila. Bagkus, para silang mabigat na pasanin. Allen, ikaw ang pinakanatatanging lalaking nakita ko. Pero minsan, maasahan mo rin ako kapag pagod ka na. Na-move na lang ako bigla. Napakalapit sa atin ng kamatayan. Kapag nakatayo sa tabi natin ang kamatayan, malalaman natin na huli na ang lahat. Kung hindi kita nakilala, baka malungkot ako gaya ni Santiago sa loob ng ilang dekada. Niyakap ni Arya si Allen at ipinatong ang ulo sa dibdib nito. Pinakinggan niya ang tibok ng puso nito at tahimik na sinabi, mamamatay ang mga tao. Allen, magpahinga ka ng maaga, okay? Dinala ni Arya ang kanyang pajama at isinuot sa kanya. Sabay silang bumalik sa kwarto. All this time, si Allen ang tumulong sa kanya para matupad ang kanyang pangarap. Napakalinaw din niya tungkol sa kanyang layunin. Pero paano naman siya? Bilang presidente ng Dahwa, kontrolado niya ang lahat, ngunit tila walang ginawa para sa kanyang sarili. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Allen nang makitang tulala si Arya na nakatayo sa tabi ng kama. Iniisip ko kung ano ang iniisip mo. Mayroon ka bang ibang gustong gawin maliban sa Pangulo ng Dahwa? Diretsyong tanong ni Arya. Gusto kong maging scriptwriter. Sumandal si Allen sa kama at hinawakan ang kamay ni Arya. Naabot niya ang pinapangarap ng maraming tao, ngunit iba ang gusto niyang gawin. Biglang naisip ni Arya ang drama na pinag-usapan nila ni Bieber tungkol sa pakikipagtulungan, memory fragment. Subconsciously, may nararamdaman siya. On the way from the company to the slimming class, naisip ni Luna na kailangan pang mag-overtime ni Martin sa gabi, kaya gusto niyang pumunta sa kalapit na food street para bumili ng tanghalian para sa kanya. Saktong pagliko niya sa kanto, hinabol niya ang isang kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada. Dahil sa sobrang bilis niya, diretsyong nawala ng malay si Luna sa airbag na lumabas. Paggising niya, ilang oras na siyang walang malay sa ospital. Mahina ang dieta ng pasyente kamakailan na naging dahilan ng panghina ng kanyang katawan. Kaya naman matagal na siyang walang malay. Dapat ay may tamang dieta siya at hindi dapat kulang sa nutrisyon. Nakinig si Martin. Napatingin siya sa taong nasa kama at kumunot ang noo niya. Salamat, doktor. Sa oras na ito, nagising na si Luna. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ng doktor, tinakpan niya ang kanyang mukha ng kumot at talagang gustong humanap ng butas na mapagtataguan. Bumangon ka na kapag gising ka na. Huwag kang magkunwaring tulog. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Martin. Hindi niya sinabi na ayaw niya sa kanya. Bakit siya nahumaling sa pagbaba ng timbang? Alam ni Luna na hindi niya ito maiiwasan. Dahan-dahan niyang inilabas ang ulo mula sa kumot. Ako di. Isang salita pa lang niya ay nakita na niya ang haggard na mukha ni Martin dahil sa patuloy na overtime. Dahil pinuntahan mo ako, naantala na naman ang oras ng pahinga mo. Ayos na ako. Tara na. Dapat bumalik si Martin sa pagtulog sa panahong ito. Ikaw. Walang magawa si Martin sa kanya. Gayunpaman, sinabi ng doktor na siya ay maayos. Nakipag-negotiate na ako sa may-ari ng sasakyan. Dapat kang mag-ingat kapag nagmamaneho ka sa hinaharap. Pero bakit? Lumihis ka ba sa gilid na iyon? Ako. Alam kong nag-o-overtime ka ngayong gabi. Natakot ako na wala kang oras na lumabas para sa hapunan at gusto kong bumili ng bento para sa iyo.
Napayuko si Luna na parang batang nagkamali. Lalong naawa si Martin sa sinabi nito. Umuwi na tayo. Habang nasa daan, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Luna. Pagpasok nila sa bahay, gustong tumalikod ni Luna at humingi ng tawad sa kanya, pero itinulak niya ito sa dingding at hinalikan. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala? Bakit may nangyari sa inyo pagkatapos lang ng ilang oras na paghihiwalay? Ako di. At saka, sino ang nagtanong sa iyo na pumunta sa ilang weight loss class? Huwag kumain araw-araw at magda-diet. Kumunot ang noo ni Martin sa kanya. Bawal kang pumunta ulit doon. Ibinaba ni Luna ang ulo. Pero sa tingin ko medyo effective. Malaki ang nabawasan ko kamakailan. Bakit gusto mong magpayat? Gusto mo bang maging artista tulad ni Arya? Hindi palaging may maliit na plano si Luna sa kanyang puso. Kung nasiyahan ang mga magulang ni Martin sa kanya, dapat ay naghahanda na sila para magpakasal. Sa oras na iyon, kakailanganin niyang magsuot ng damit pangkasal. Ang pagkuha ng mga larawan sa kasal, ang kanyang kasalukuyang figura ay talagang hindi maganda. Ayaw niyang isipin ng iba na hindi sila kompatible matapos silang makita. Kung minsan ay masyadong nagmamalasakit si Luna sa mga tingin ng ibang tao at pakiramdam niya ay masyadong mababa. Ang kanyang mga iniisip ay nakasulat sa kanyang buong mukha. Naunawaan ni Martin ang lahat sa isang sulyap. Lumakad siya ng kalahating hakbang, kailangan mo bang gawin ang ilang bagay sa lalong madaling panahon? Ililigtas ka nito sa problema ng pagkakaroon ng iyong imahinasyon na tumakbo ng ligaw. Ano? Sa bahay ko matutulog ngayong gabi. Tulog. Hindi naman sa hindi nagtagal dito ng gabi si Luna, pero pakiramdam niya ay iba ang ugali ni Martin sa pagsasalita. Maligo muna ako. Tulala na nakatayo si Luna. Baka naman may balak siya ngayong gabi. Actually gusto rin talaga ni Luna. Hindi siya 20 taong gulang na babae. Nasa hustong gulang na ang lahat, ngunit hindi niya magawang makaalis sa hadlang sa kanyang puso. Pumasok siya sa kwarto na may kaba at pangamba. Tulala siyang nakatayo sa may bintana. Matapos ang hindi malamang tagal, lumabas si Martin ng banyo at niyakap siya mula sa likuran. Ano ang iniisip mo? 2 beses umubo si Luna. Natapos mo na ba ang trabaho mo ngayon? Hindi ka ba naging abala sa Skywings kamakailan? Medyo magulo ang negosyo ng Skywings, pero pagkatapos na kunin ang dahwa ang Skywings, hindi na nila babaguhin ang paraan ng kanilang operasyon. Gagawa lang sila ng ilang pagbabago sa kanilang mga share. Para sa iba pang mga direktor sa Skywings, hindi nila kailangang bigyan ng espesyal na atensyon sa ngayon. Kung gayon, madalas ba kayong mag-overtime ng presidente sa hinaharap? Gusto mo bang mag-overtime ako ng madalas? Hinawakan ni Martin ang kamay niya at hindi na binigyan ng pagkakataon si Luna na ibahin ang usapan. Biglang nagsara ang distansya nilang dalawa. Pakiramdam ni Luna ay lalabas na ang puso niya. Dapat ba niyang samantalahin ang pagkakataong ito at ganap na gawing katauhan si Martin o? Kung ibibigay niya ang sarili niya sa kabilang party ng ganito, hindi ba masyadong nagmamadali? Tila nakita ni Martin ang kaba ni Luna. Pinatay niya ang mga ilaw sa kwarto, mas maganda ba ito? Lalong kinabahan si Luna. Ibinaba niya ang kanyang ulo na may pulang mukha at hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Martin. Naisip niya sa kanyang puso na hindi dapat makita ni Martin ang pamumula niya sa liwanag na ito. Gayunpaman, ang boses ni Martin ay umalinggaw-ngao sa kanyang mga tainga, kung magtatago ka sa akin ngayon at hintayin ang Skywings na opisyal na sumanib sa dahwa, wala na akong panahon para bumalik at samahan ka. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Luna at niyakap ng mahigpit si Martin. Kung gayon, sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para yakapin ka ng mas matagal. Ngumiti si Martin at lumapit sa tenga ni Luna. Huwag mo rin akong hawakan ng mahigpit. Kung hindi, hindi ko ito mahawakan. Ang ganitong paos na tono ay nagpakaba kay Luna at nawala ng malay. Sa sumunod na segundo, inihiga siya ni Martin sa kama. Huwag kang mag-alala sa ibang bagay. Hindi ko kailanman nakontrol ang sarili ko sa iyo. Hindi mo ba talaga ako gusto? Hindi gumamit ng anumang salita si Martin para sagutin siya. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga aksyon upang patunayan ito. Ibinaba niya ang ulo niya at hinalikan si Luna. Sa tuwing nakikita kita, gusto kong mapasa akin ka ng buo. Gusto mo bang tumawid tayo sa linyang iyon ngayong gabi?
Hindi umiling si Luna at pinilit ang sarili na huwag lumubog sa halik ni Martin. Paano kung kailangan kong gawin ito ngayong gabi? Biglang naging matigas si Martin. Ngayon lang napagtanto ni Luna na ang tutang ito ay biglang magiging tigre. Sino ang nagturo sa kanya ng mga salitang ito? Ikaw, ako. Magpaparehistro tayo bukas. Pagsisisihan mo ba? Lumakas ng husto ang orihinal na kaba at mahiyain na puso ni Luna dahil sa ugali ni Martin. Talagang ayaw sa kanya ng lalaking ito. Matagal na tayong hindi nagkakasama. Kung makakatagpo ka ng mas minamahal na true angel sa hinaharap ni. Bakit ang galing mong mag-imagine ng mga bagay-bagay? Ikaw ang aking fairy of true fate. Paano kung hindi ako gusto ng mga magulang mo? Ako ang nagpakasal sa iyo sa buong buhay ko, hindi sila. Pagkatapos tumingala si Luna at biglang napagtanto na wala na siyang dahilan para mag-antala pa. Paulit-ulit na tumibok ang puso niya at nahihiya siya, halika na. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula, nakangiting sabi ni Martin. Ibinaba ni Martin ang ulo niya at hinalikan siya sa noo. Magpaparehistro tayo bukas. Gusto kong makasama ka ng legal. Mga ordinaryong empleyado lang sila sa entertainment circle. Mag-asawa man sila, hindi sila mapapansin ng mga reporter. Hinayaan ni Luna na yakapin siya ni Martin. Biglang naging matamis ang puso niya. Talagang nirerespeto at nirerespeto siya ng lalaking ito. Mas nabalisa si Stanley kaysa sa iba nang makita niya ang mga walang kwentang mukha ng mga empleyado dahil hindi nila nababayaran ang kanilang mga sweldo. Upang ituloy ang iskandalo ni Arya, inilabas niya ang lahat ng kanyang mga gamit. Matapos niyang bayaran ang kanyang sweldo 2 buwan na ang nakakaraan, kinuha niya ang kanyang bahay bilang collateral. Ngayon, nasa dulo na siya ng kanyang lubid. Mr. Ward, sapat lang ang perang naipon ko para tumagal ako hanggang sa katapusan ng buwang ito. Kung hindi mo mabayaran ulit ang sweldo ko, kailangan ko na talagang umalis. Chief Editor, ayaw ka naming pilitin. Kailangan lang mabuhay ang lahat. Alam ni Stanley na ang mga taong ito ay talagang nagdusa sa pagsunod sa kanya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabi sa lahat, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Malapit nang magbago ang sitwasyon. Pagkarinig sa sinabi niya, walang choice ang mga empleyado kundi maghintay. Umupo si Stanley sa harap ng kanyang mesa at nag-isip sandali. Kinuha niya ang bag niya at mabilis na umalis. Dumiretso siya sa restaurant ng gabing iyon at tinanong ang waiter ng contact information ng misteryosong amo. Pero bago pa siya makapagsalita ay inabot na sa kanya ng waiter ang isang phone. Alam ng lalaking iyon na papayag siya. Pinagpapawisan ang mga palad ni Stanley. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa bitag ng isang malaking pagbaril o marahil ay nakikipagdeal siya sa dyablo. Hello! Ipinapangako ko na gagawin ko ang sinabi mo. Pareho pa rin ang presyo. Kung mayroon kang iba pang mga kahilingan, maaari mong itaas ang mga ito. Nakangiting walang pakialam ang taong iyon, ang tono nito ay may dalang uri ng kasamaan na pinaglaruan ang puso ng mga tao. Gusto kitang makita. Naisip ni Stanley na dapat niyang malaman ang pagkatao ng lalaki. Naman, dalhin mo lahat ng chips mo. Magpapadala ako ng susundo sayo. Narinig ni Stanley ang tunog ng pagkaputol ng telepono. Bumalik siya sa studio para ipak ang lahat ng ebidensya at mga larawan. Handa siyang ibigay ang mga ito sa kabilang partido. Wala na siyang pag-asa na ilantad ang tunay na kulay ni Arya gamit ang sariling lakas. Dahil gusto niyang makipag-usap sa negosyo, syempre kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Kaya lang, ang pagpapakawala kay Arya ay naging dahilan ng kanyang kalungkutan. Ngunit naisip niya na malapit nang mapahamak si Arya, kasama si Allen at medyo gumaan ang loob niya. Noong naghahanda si Arya para sa fashion banquet, nagpahinga si Luna ng ilang oras at hindi gaanong nagtanong si Arya. Nakipag-meeting si Allen nitong mga nakaraang araw dahil sa Skywings. Ayaw ni Arya na istorbohin siya sa mga ganitong bagay, kaya binanggit na lang niya ito sa telepono. Sasamahan ako ni Luna. Huwag kang mag-alala sa trabaho ko. Kung maaari, gusto mo bang ayusin na ibang tao ang maging manager ko? Hindi ako mapakali. Nakokompromiso lang si Arya, okay, makikinig ako sa iyo. Magpapadala ako ng driver para ihatid ka sa dinner party. Pagkatapos kong magpulong, pupuntahan kita at susunduin ka.
Okay, hihintayin kita. Naramdaman ni Arya na dinner party lang iyon at walang magiging problema. Isa pa, nandoon ang posisyon niya ngayon. Dapat ay walang sinumang maghahanap ng gulo sa kanya. Kaya lang medyo iba ang sitwasyon sa eksena. Pinark ni Luna ang sasakyan at sumakay ng elevator sa taas kasama si Arya. Ngayong gabi, ang mga taong dumalo sa piging ay pawang mga sikat at sunod sa moda na mga big shot mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Marami ring bituin sa entertainment circle. Gayunpaman, hindi ka mas mababa sa kanila. Tinulungan ni Luna si Arya sa pag-aayos ng damit niya gaya ng sinabi niya. Sa pagkakataong ito, napansin din ni Arya na naka-makeup ngayon si Luna at napaka-elegante ng pananamit nito. Napakaganda mo sa ganitong paraan. Ito ay bagay na bagay sa iyo. Tumingin si Arya kay Luna at sinabing, nagbihis ka para kay Martin? Eli. Ngumiti si Luna. Pagkabukas ng pinto ng elevator ay naglakad na silang dalawa papunta sa entrance ng red carpet. Hihintayin kita sa maliit na bulwagan sa kabilang side. Hindi na kailangan. Kung makikipag-date ka kay Martin, pumunta ka ng maaga. Sunduin ako mamaya ni Allen. Okay. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ngumiti si Luna at nagwave ng kamay. Napansin niyang walang mga kahina-hinalang reporter sa paligid at naaliw siya nang makitang pumasok si Arya sa venue. Nakasuot si Arya ng light purple na tuxedo. Ang kanyang buong pagkatao ay nagpakita ng isang uri ng vintage na kakisigan at kagandahan. Nasanay na siya sa mga kumikislap na ilaw at sa mga kamera ng mga reporter. Bagaman, wala siyang kasama ni Allen ngayong gabi, sapat na ang kanyang kinang upang sumikat sa buong venue. Lahat, i-welcome natin ang susunod na female star. Siya si Arya. Ang lugar ay itinakda sa isang marangyang istilong European. Kasabay ng musika, naglakad si Arya sa signature version at nilagdaan ang kanyang pangalan. Lumingon siya sa kamera at ngumiti. Welcome Arya, mangyaring pumasok sa venue. Dahil iba-iba ang pagkakakilanlan ng mga taong dumalo sa handaan, ang mga organizer ay nag-ayos ng mga upuan ayon sa bilog ng mga tao at naglagay ng mga magagandang flower gift box sa mesa. Ang upuan ni Arya ay nasa silangang bahagi ng entablado. Nang upo na sana siya ay may dalawang babaeng nakaupo sa mesa. Isa na rito ang sikat na female star na si Lorena. Pambihira ang ugali niya. 2 taon na ang nakalilipas, nagpakasal siya sa isang Australian philanthropist sa isang mababang profile at pagkatapos nito, napakakaunting mga gawa ay inilabas. Gayunpaman, medyo sikat siya sa bilog at paminsan-minsan ay dumadalo sa mga naturang kaganapan. Nang makita niya si Arya, bahagya siyang tumango bilang pagbati. Ngumiti din si Arya pabalik. Hindi alam ng ibang Arya at parang hindi galing sa entertainment industry. Nakalagay sa name tag sa mesa si Catherine Smith. Umupo si Arya sa upuan sa kaliwa nilang dalawa, ngunit naramdaman niya ang tingin ni Catherine sa kanya na hindi pala kaibigan at may bahid ng pagkamuhi at pagkamuhi. Tanong ni Arya sa sarili na hindi niya kilala ang babaeng ito. Paano siya magiging puno ng puot sa kanya? Nang hindi maintindihan ni Arya, nagkusa si Catherine na kausapin si Arya. Hindi ko akalain na magkakaroon ka rin ng mga kwalifikasyon para makadalo sa gayong piging ngayon. Mukhang kailangan kong magtanong sa organizer. Hindi ba masyadong mababa ang threshold para mag-imbita sila ng mga bisita? Si Catherine ay talagang hindi mula sa entertainment circle. Siya ang anak ng Smith family at karaniwan na sa kanya ang dumalo sa ganitong uri ng piging. Ngunit nang makita si Arya na nakaupo sa iisang mesa kasama niya, siya ay labis na hindi nasisiyahan. Okay naman ang acting mo, pero parang ang mas binibigyang pansin ng mga tao ay iyong balitang kulay peach. Hindi maliit ang boses ni Catherine. Umiti siya at tumingin kay Arya. Ang kanyang mga mata ay puno ng ekspresyon ng panonood ng isang magandang palabas. Kaya lang hindi nagsalita si Arya at tinuring siyang parang hangin. Walang nakitang interesante ang mga tao sa paligid at lahat sila ay napalingon. Pero dahil sa reaksyon ni Arya, ilang beses pang tumingin si Lorena sa gilid ni Arya. Sa ganitong uri ng okasyon, kakaunti ang mga tao na nangahas na hindi magbigay ng mukha sa pamilya Smith. Dapat ba niyang sabihin na matapang si Arya o? Mumuso si Catherine at sinulyapan ang damit na suot ni Arya ngayong gabi. Natural, nakilala niya na ang damit na ito ay isang mataas na order mula sa isang tiyak na tatak.
Nakita rin niya ito sa shop na iyon, ngunit sinabihan na ang isa lang ay na-reserve na ng mga customer. Hindi niya inaasahan na si Arya nga pala iyon. Sa isang sandali, kinasusuklaman niya ang posisyon na inayos para sa kanya ng mga organizer. Nakita ni Catherine na may kausap ang organizer sa hindi kalayuan. Agad niyang kinuha ang kanyang handbag at proud na naglakad. Bahagyang kumunot ang noo ni Arya. Wala siyang pakialam kahit kanino, kundi si Catherine na lumitaw sa labas ng hangin at may puot sa kanya ay medyo nag-aalala sa kanya. Ang Smith Corporation ay napakahusay na umuunlad kamakailan at may mga pakikitungo sa negosyo sa maraming internasyonal na negosyo ng pamilya. Bilang bunsong anak ng Smith family, palaging ganito ang ugali ni Catherine. Mababa ang tingin niya sa entertainment industry pero gusto niyang dumalo sa ganitong uri ng salu-salo para ipakita ang kanyang espesyal na katayuan. Hahanapin niya ngayon ang kinaukulan. Siya dapat ang humihiling na lumipat ng upuan. Tumingin si Arya kay Lorena na ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon at tumango, nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mas walang pakialam. Sa ganoong background, hindi nakakagulat. Naalala ko na galing ka rin sa isang sikat na pamilya. Marahil ang background ng iyong pamilya ay hindi mas masama kaysa sa kanya. Nang banggitin ang pamilya Morrison, nagdilim ang mga mata ni Arya. Hindi siya sumagot at umiwas lang ng tingin. Nang makita siyang ganito ay hindi na muling nagsalita si Lorena. Kung tutuusin, sapat na para sa kanya ang magkaroon ng magandang buhay sa ganoong okasyon. Sino ba talaga ang magtatrato sa sinuman bilang kaibigan? Sa sandaling ito, nag-vibrate ang phone ni Arya. Mensahe iyon ni Allen. Tapos na ako dito. Pupuntahan kita at susunduin kita. Okay. Malamang mawawala ako saglit. Simpleng sagot ni Arya. Hihintayin kita. Tila natapos na ang pulong sa dahwa. Napatingin si Arya sa relo sa kanyang pulso. Kung hindi naman kailangan na nandito siya palagi, handa siyang umalis muna. Sa oras na ito, bumalik si Catherine sa kanyang upuan at nakitang nagpadala si Arya ng ilang mensahe. Direkta niyang tinanong siya, si Alan Jones ba? Nang marinig ni Arya ang tanong na ito, hindi siya masyadong natuwa dahil ang mga salita ni Catherine ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na pamilyar siya kay Allen. Tulungan mo akong kamustahin siya. Manager mo na siya ngayon. Dapat madalas kayong magkita dahil sa trabaho, di ba? Biglang naging mabagsik ang mga mata ni Arya. May bakas pa nga ng pagtatanong at panghahamak, mukhang pinupuntirya ako ni Miss Smith ngayong gabi. Hindi komportable para sa akin na sagutin ang tanong na ito. Kung gusto mong malaman, bumalik ka at tanungin mo si Allen kung sino ako. Medyo naiinis kay Arya ang itsura ni Catherine bilang nauna kay Allen. Ngunit si Arya ay isang taong may kontrol sa sarili at hindi siya magdududa kay Allen dahil lamang sa isang pangungusap mula sa isang tao. Higit pa rito, hindi siya isang taong kinuha ang pagkawala bilang isang pagpapala. Ang ilang mga tao sa tabi niya ay narinig din ang ilang mga pangungusap at nadama na ang swerte ni Arya ay hindi maganda. Nakilala si Catherine, ang ganitong klaseng tao, binigyan din ni Lorena si Arya ng makahulugang tingin. Siya. Nadama na si Arya ay tulad ng karamihan sa mga tao at walang magagawa kay Catherine at maaari lamang mabuli. Pero, hindi nilingon ni Arya ang ekspresyon ni Catherine. Diretso niyang kinuha ang phone niya at dinyal ang number ni Allen. Allen ni. Tapos na. On the way pa ako. Hindi pa tapos, may itatanong lang ako sa'yo. Ano, boses ni Allen ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Hiniling sa akin ni Catherine na batiin ka sa ngalan niya. Diretsong ibinuka ni Arya ang kanyang bibig. Hindi ko siya kilala. Napaisip si Allen. Ang kanyang impresyon sa pangalang ito ay masasabing blanko. Ngumiti si Arya at ibinaba ang telepono. Espesyal niyang pinihit ang volume ng telepono nang sagutin siya ni Allen kanina lang. Sigurado siyang malinaw na narinig iyon ni Catherine dahil sa mga oras na ito ay napakapangit na ng mukha ni Catherine. Nagpapanggap ba siyang hindi niya alam? Pagkatapos ay bumalik ka at sabihin sa kanya na noong tinawag niya ako sa pasukan ng Civil Affairs Bureau, sinadya kong hindi kinuha dahil gusto ko siyang subukan. Sino ang nakakaalam na siya ay may masamang ugali? Masama ang ugali?
Pagkatapos lamang nitong marinig, nalaman na rin ni Arya ang pagkakakilanlan ni Catherine. Siya ang noble miss na iniwan si Allen sa pasukan ng Civil Affairs Bureau. Pero kahit na may ganoong relasyon, basta sinabi ni Allen na hindi siya kilala, magiging estranghero siya na hindi niya kilala. Hindi mabigla si Arya sa tanong na ito. Gustuhin man niyang magtanong, ay pagkatapos isara ang pinto, bagay ng mag-asawa. Sobrang busy na siya dahil sa trabaho. Hindi niya naaalala ang mga hindi importanteng tao. Galit na si Catherine. She snorted, alam kong parang nagkakalat kayo ng chismis, pero pakirecognize ang identity niyo. Sa kapangyarihan ng Jones family, hahayaan ba nila siyang pakasalan ka? Hindi ka nakakatulong sa karir niya. Mas alam mo dapat kaysa sa akin kung paano sikat ang mga artistang tulad mo, di ba? Hindi ba niya iniisip na madumi ka? Iyon ay marahil dahil hindi siya nagsasawa sa pagtulog sa iyo. Natapos si Catherine sa isang buntong hininga at hinintay na makita ang galit na tingin ni Arya. Ngunit hindi nag-react si Arya. Dahil si Arya ang taong higit na nakaintindi kay Allen at siya rin ang taong lubos na nagtiwala sa kanya. Bakit hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Balik tanong ni Arya. Kung hindi man lang ako makatiis ng mga ganitong salita, hindi ko na kailangan pang maging entertainment circle. Huwag kang mag-alala, ang pinakamasamang salita na narinig ko ay tiyak na hindi iyon ngayon lang. Then tell me, bakit mo kasama si Allen at gusto mo ang pera niya o ang shares ng Dahua? O baka naman, wala kang pakialam kung itapon mo sa kanya? Ang mga salitang ito. Si Lorena, na nanonood sa tagpong ito sa gilid, ay interesado. Mas maganda ang performance ngayong gabi kaysa sa nasa stage. Ibinalita ni Allen sa publiko ang kanyang relasyon kay Arya, ngunit sa entertainment circle, ayusin man niya ito o hindi ang pinakamahalagang bagay. Maraming mga babaeng artista at mayayamang negosyante ang nagmamahalan sa loob ng maraming taon. Nagsilang pa sila ng mga anak bago sila ikasal. Gayunpaman, kapag sila ay tumanda, hindi pa rin sila maaaring magpakasal sa wealthy class. May ilan pa nga na inabandona matapos manganak ng kanilang mga anak. Masasabing hanggat ang mga big shot na iyon ay nagsabi ng isang salita, hindi mabilang na mga batang babae ang susuko sa kanilang mga bisig. Sa mundo nila, imposibleng umiral ang true love. Maaari nilang hilahin ang kanilang sarili sa isang tiyak na relasyon anumang oras dahil may mga mas magagandang babae na naghihintay sa kanila. Para sa kanila, ang mga artista ay kasangkapan lamang sa pag-ibig. Kinalikot ni Catherine ang kanyang handbag at mumuso, nagkataon na may gagawin ako noong araw na iyon, kaya hindi ako pumunta sa appointment. Pero wala akong pakialam. Napakaraming kabataang talento ang handang pakasalan ako at ang Smith family. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit ang baba ng standards ni Allen. Gusto pa nga niya ng hamak na artista na hindi siya kayang panindigan. Tahimik na pinakinggan ni Arya ang mga salitang ito at mumiti sa buong proseso. Hindi niya siniseryoso si Catherine. Sa pagkakataong ito, naisip din ni Lorena na si Arya ay binubuli ni Catherine hanggang sa hindi na ito makapagsalita. Gayunpaman, nakita niya na ang mga mukha ng mga artista sa iba pang mga mesa ay walang katulad na pangit. Ang mga salita ni Catherine ay hindi lamang nakatutok kay Arya, kundi nakakasakit din ng ibang babaeng artista sa entertainment industry. Mababang aktres? Kaya ba niyang sabihin ang gayong mga salita ng kaswal sa pagkakataong ito? Seryoso talaga ang anak ng pamilyang Smith na ito. Gusto lang sugurin ni Catherine si Arya. Hindi niya inaasahan na ang pangungusap na ito ay magdadala sa kanya ng maraming problema. Paminsan-minsan ay pinag-uusapan siya ng mga babaeng artista sa tabi niya. Ang ilan ay hindi sinasadyang natapon ang kanilang mga baso ng red wine sa damit ni Catherine. Lahat sila ay nakatingin kay Catherine na nagpapakatanga. Paumanhin, Miss Smith. Hindi kita napansin. Lumayo ka sa akin. Agad na tumayo si Catherine at iniwas ang kamay ng aktres na gustong punasan ang mga mansa ng alak para sa kanya. Mabilis siyang naglakad papuntang washroom. Pagkatapos noon, humirit ang aktres at bumalik sa kanyang upuan. Isang mapanuksong ngiti ang ipinakita ng katabi niya at hindi napigilang sabihin, dapat turuan mo ng leksyon ang ganoong uri ng tao. Ang kanyang mga salita ay hindi kasiya siya. Arya, paano mo nagawa? Sobrang na-provoke ka ni Catherine at hindi ka man lang kumilos. Bahagyang humiti si Arya at kinuha ang red wine cup.
May tuturing siyang pasalamatan ang ilang taong ito sa pagtulong sa kanya na turuan ng leksyon si Catherine. Minsan, palaging may iba na napupuot sa ganoong klase ng babae na nagsasalita ng hindi kasiya siyang salita kaysa sa kanya. Bakit kailangan niyang kumilos? Sa oras na ito, napagtanto ni Lorena na si Arya ay isang napakatalino na babae. Hindi nakakagulat na napakaraming babaeng artista sa entertainment circle, ngunit nagustuhan ka ni Director Jones. Ngumiti si Arya, "Huwag mong husgahan ang relasyon namin ni Allen gamit ang iyong mga mata." Bagaman hindi kasiya siyang pakinggan ang mga salita ni Catherine, tama siya. Sa entertainment circle, ilang tao ang malinis? Ang gustong magpakasal sa wealthy class ay pangarap ng halos lahat ng aktres, ngunit ilan ang maaaring mangarap at magkatotoo. Isa lang ang prinsipyo ko kapag may ginagawa ako. Kung hindi kita sinaktan, hindi ako masasaktan sa iyo. I never said that. I am a good person, but there are some boundaries that will never touch. Pagkasabi noon ay hindi na kinausap ni Arya ang sinuman sa kanila. Ang ganitong uri ng walang kabuluhang mga aktibidad sa lipunan, hindi niya nais na magpatuloy. Pagkalabas ni Catherine sa washroom, inayos na siya ng kinaukulan ng isa pang mesa para sa kanya. Mayabang siyang tumingin sa gilid ni Arya at pumunta sa upuan. Sa lalong madaling panahon, opisyal na nagsimula ang aktibidad. Makalipas ang 2 oras, malapit nang matapos ang aktibidad. Tumawag din si Allen, "Nandito ako." Sa oras na ito, tumayo na rin ang lahat at naghanda sa pag-alis ng banquet hall. Paglabas ni Arya ng pinto, nakita niya ang kotse ni Allen na nakaparada sa isang napakaliwanag na lugar sa may pintuan. Maraming tao ang nakakilala sa kanyang sasakyan at saglit, maraming tao sa paligid ang tumigil para manood. Pero bago lumakad si Arya, nagkusa na si Catherine na maglakad sa harap ni Allen. "Mr. Jones, matagal nang hindi nagkita. Ang ganitong uri ng linya." Tumayo si Arya ng 3 hakbang sa likuran niya at tahimik na nagmamasid. Bumaba si Allen sa sasakyan at bubuksan na sana si Arya, ngunit nang makita niyang biglang tumakbo si Catherine sa harapan niya ay halatang natigilan siya. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing, "Sino ka?" Pagkatapos ay dumaan ang tingin niya kay Catherine at dumapo kay Arya. Mahinang sinabi ni Arya mula sa likuran, "Siya si Catherine Smith." Sa sandaling ito, napagtanto ni Allen kung ano ang ibig sabihin ni Arya at kaagad na malamig na sinabi kay Catherine, "Miss Smith, ano ito?" "Sa pagkakaalam ko, ito ang unang beses na nagkita tayo." Agad namang naging napakapangit ng ekspresyon ni Catherine dahil parang sinadya ni Allen na magtaas ng boses at narinig ng maraming tao sa paligid ang pangungusap na ito. Lalo pat umikot si Allen sa kanya at pinagbuksan si Arya ng pinto ng kotse. "Let's go." Malamig. Ayaw ni Catherine na hindi sila papansinin. Para magalit si Arya, galit niyang sinabi, "Noong araw na iyon ay hindi ko sinasadyang hindi pumunta sa Civil Affairs Bureau. May nadelay lang ako. Kung gusto ni Miss Smith na humingi ng tawad, hindi na kailangan. Dahil binago ko ang mga tao. Siguro dapat kong tanungin ang aking katulong na ipaalam sa iyo. Para sa akin, random ka lang pumili ng isa sa isang tumpok ng mga larawan. Iyon lang. Umaasa ako na si Miss Smith ay may paggalang sa sarili." Pagkasabi noon ay inalalayan na ni Allen si Arya, papasok sa sasakyan. Pagkatapos, isinara niya ang pinto ng kotse at hindi pinansin si Catherine habang nagmamaneho. Walang pag-aalinlangan o paghinto sa kanyang mga aksyon. Tumayo si Catherine sa kinatatayuan niya at naikuyom ang mga kamao sa galit. Ang plano niyang ipahiya si Arya ay nabigo bago pa man ito magsimula. Higit pa rito, siya ay napahiya sa harap ng lahat. Hindi lang siya pinahiya ng mga manonood, nakita rin niya ang eksena ng lakas ni Allen sa pagpapalayaw sa asawa. Nililibak lang ni Catherine si Arya sa pagiging hamak na artista. Siyempre ayaw ni Noble Miss sa aming mga hamak na artista, Hadi. Nakikitang hindi siya pinapansin ni Director Jones, nakakapreskong. "Sige, alis na tayo." Kahit gaano pa siya kagwapo, sikat na siya. Ang pagkilos ni Allen ngayon ay lubos na nagpakalma sa bahagyang nagsiselos na puso ni Arya, ngunit hindi niya binalak na pabayaan ang bagay na ito ng ganoon na lamang. "Bakit hindi ka nagsasalita?" Iniwas ni Arya ang mga mata at hindi siya pinansin. "Nagsiselos ka ba?" Mabilis na ipinaliwanag ni Allen, "Nang hinimok ako ng pamilya ko na magpakasal, random akong pumili ng isang tao sa listahan na inihanda nila.
hindi ko man lang siya nakita kanina. Bago kita nakilala, ang pagpapakasal ay isang uri ng pakikitungo para sa akin. Kung sino man ang tao ay ganoon din. Ibinaling lamang ni Arya ang kanyang ulo sa oras na ito at sinabi ni Catherine na sa kapangyarihan ng pamilya Jones, tiyak na hindi mo ako pakakasalan. In the future, dalhin mo ang marriage certificate. Kung sino man ang maglakas loob na magsalita ng walang kapararakan, hampasin ng husto ang kanilang mga mukha. Sinabi din niya na isa lang akong hamak na artista. Mrs. Jones, tinulungan na kitang ilabas ang iyong galit. Huwag kang magalit sa mga estranghero, okay? Alam ni Allen na sinasadya ni Arya. Ang cute-cute din niyang tingnan kapag nagrereklamo. Ngunit nasaktan ko si Noble Miss. Ano ang dapat kong gawin kung mabuli ako sa hinaharap? Umubo si Allen. May mga pagkakataon na mabubuli nila si Arya. Kung maglakas loob siyang ibuli ka, umuwi ka at hanapin mo ako. I will stand up for you, walang magawa si Allen sa sandaling ito. Mabuti na lang at nakilala niya si Arya noong araw na iyon. Kung hindi, nakipaghiwalay na siya ngayon. Sa totoo lang, hindi nagalit si Arya dahil sa bagay na ito. Siya at si Allen ay hindi magtatalo tungkol sa mga hindi mahalagang tao. Iyon lang ang panay ang pagmamaneho ni Allen. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, hinawakan niya ang kamay ni Arya. Salamat Miss Morrison sa pagpapakita mo sa buhay ko. Napakaganda ng buhay ko dahil sayo. Matapos marinig iyon ni Arya, hinawakan niya ang kamay ni Allen. Ako ang gustong magpasalamat sa iyo. Ang tinatawag na mag-asawa ay ang mga taong umaasa sa isa't isa sa malupit na mundong ito. Hinawakan ni Allen ang balikat ni Arya at sabay na bumaba ng sasakyan. Tiningnan niya ang taong nasa kanyang mga bisig at idinagdag sa kanyang puso, para sa akin, ikaw lang ang nasa mundo. Si Catherine ay dumanas ng matinding kahihiyan ngayong gabi. Pagka-uwi niya, dumiretso siya sa study room sa ikalawang palapag ng pamilya Smith. Tatay, anong mali? Bakit ka ba nagmamadali? Napatingin si Mr. Smith sa kanyang anak na may pagtataka. Pinigil ni Catherine ang kanyang mga luha at hinaing at sinabi sa kanya ang nangyari ngayong gabi. Nang marinig siya ng kanyang ama, nagalit siya. Ang Allen Jones na ito ay nangangahas na ipahiya ang aking anak na babae ng ganito. Higit sa lahat, iniwan niya ang pinakamamahal na hiyas ng pamilya Smith para protektahan ang isang artista. Tay, hindi ko ito matitiis. Naisip ni Catherine ang walang pakialam na ugali ni Arya, at sa sobrang galit ay nangangati ang kanyang mga ngipin. Ano ang sinabi mo sa pangalan ng aktres? Parang may naisip si Mr. Smith. Ang kanyang pangalan ay Arya Morrison. Pumirma lang siya ng kontrata sa Dahua. Masiglang sabi ni Catherine. Naaalala ko na ang apo ng Morrison family ay tinatawag na Arya. Umalis siya sa bahay ilang taon na ang nakalilipas at pumasok sa entertainment circle. Maaaring ito ay ang parehong tao. Tatawagan ko ang Morrison family mamaya at siguraduhing hihingi siya ng tawad sa iyo ng personal. Tay, pinag-uusapan mo ba ang pamilya Morrison ng pamilya ng alahas at pabango? Noong bata ka pa, natuto ka na ng ballet kasama ang dalawang anak na babae ng Morrison family. Nakalimutan mo na ba? Biglang nadismaya si Catherine. Originally, naapakan niya si Arya dahil sa family background niya na ipinagmamalaki niya. Kung tutuusin, isa lang siyang hamak na aktres na umaasa sa kanyang katawan para mapunta sa tuktok. Ngunit ngayon, si Arya ay isa ring noble miss. Ang pakiramdam na ito ng pagkawala ng isang kalamangan ay ginawa Catherine masyadong ayaw. Siya ay isang magandang big miss at gusto pa ring maging isang artista. Narinig ko na pinalayas siya sa Morrison family. Ang partikular na sitwasyon ay kailangang maunawaan. Ini-escort palabas ng Morrison family. Lalong gumanda agad ang mood ni Catherine. Agad niyang hinawakan ang braso ng kanyang ama. Tay, tawagan mo kaagad ang pamilya Morrison at magtanong. Hindi alam ng mga tagalabas kung bakit ibinigay ni Arya ang buhay ni Noble Miss at pumunta sa entertainment circle para makipaglaban. Gayunpaman, naiintindihan ng mga tao ng pamilya Morrison. Hindi lang nila alam kung malalaman ng ama at anak na babae ng pamilya Smith ang dahilan. Pagkatapos ng lahat, ang dahilan ay ang sikreto ng pamilya Morrison. Tumayo si Luna sa may bintana at tumingin sa apartment ni Martin na pinalamu siya ng masasayang salita.
Siya ay nagkaroon ng isang kahanga-hangang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa pagkuha nila ni Martin ng kanilang mga sertipiko ngayon. Nagpahinga lang silang dalawa noong lunch break at nagpa-picture. Nakumpleto nila ang mga pamamaraan. Napaka-natural ng lahat. Nakita niyang abala si Martin sa kusina para sa kanilang hapunan. Nahihiya siyang humiti dahil ngayong gabi ang wedding night nila. Sigurado siyang karapat-dapat ang lalaking ito na ipagkatiwala niya ang kanyang buhay sa kanya. Kung nami-miss niya ito, baka habang buhay na siyang single. Ang silid na ito ay nagbigay kay Luna ng napakatamis na pakiramdam ng pagiging kabilang. Hindi na siya nag-iisa. Sila ang naging pinakamahalagang kalahati ng isa't isa. Pagkatapos kumain, unti-unting lumapit si Martin kay Luna. Gusto mo bang maligo muna? Nahihiyang tumango si Luna at inakay siya ni Martin sa banyo. Legal na tayong mag-asawa. Huwag kang masyadong kabahan. Hindi ako kinakabahan. Ipinagtanggol ni Luna ang sarili, ngunit pinagtaksilan siya ng ekspresyon nito. Binuksan ni Martin ang shower at sabay silang naligo. Ang lahat ay nangyari ng natural. Tumingin si Martin sa taong nasa kanyang mga bisig at ngumiti, hindi ka makakataka sa hinaharap. Talagang nagustuhan niya ang medyo matambok na figura ni Luna. Kung masyadong payat si Luna, hindi siya maganda. Siya ay kanya at hindi niya kailangang pilitin ang sarili dahil siya ay natatangi sa mundong ito. Habang lumalaban siya, mas lumalapit si Martin. Ikaw, Lee. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahang lumapit ang dalawa. Nagkaroon sila ng isa't isa. Ang gabing ito ay lalong mahalaga sa kanilang dalawa. Dati, laging bumangon si Luna ng 2 o 3 beses sa gabi, ngunit ngayong gabi ay napakapayapa at matamis ang kanyang pagtulog. Ngayong taglamig ay hindi siya makaramdam ng lamig dahil sa malamig na panahon. Dahil may 24-hour heater siya sa tabi niya, basta niyakap niya ito, hindi mapapantayan ang init. Nang matapos ang matinding ehersisyo, napatingin si Martin sa natutulog na Luna at napuno ng matamis na ngiti ang mga mata nito. Ngayon ay opisyal na siyang nagtaas ng isang maliit na inahing baboy. Pagkatapos ng sikat na cross-realm dinner na ito, iniulat ng media ang marami sa mga engranding kaganapan sa gabi at inihayag ang mga larawan ng maraming sikat na tao at aktor sa dinner party. Para sa mga babaeng bituin, ang pakikipaglaban para sa kagandahan ay isang walang katapusang paksa. Si Arya ay dumalo sa piging bilang isang artista at inilista rin ng mga mamamahayag bilang isa sa mga pinaka-nakakasilaw na dilag noong gabing iyon. Siyempre, may isa pang dahilan kung bakit siya pinapansin ng mga reporter. Iyon ang relasyon nila ni Allen. Ang lalaking nakatayo sa tuktok ng entertainment circle ay hindi lamang ang kanyang kasintahan, kundi pati na rin ang exclusive broker. Sa likod ng bawat picture ni Arya, may picture nilang dalawa. Sa relasyon ni Allen, nakatulong ito kay Arya na mapataas ang kanyang kasikatan at exposure. Gayunpaman, mayroong isang maliit na episode noong gabing iyon. Nagkusa ang anak na babae ng pamilya Smith na kausapin si Allen, ngunit hindi pinansin. Binalaan pa niya ito na hindi niya iginagalang ang sarili. Higit pa rito, may mga tao sa bilog na nagsabing si Catherine ay nagprovoke kay Arya sa hapunan at lihim na itinuro na si Arya ay umaasa sa kanyang katawan upang makarating sa tuktok. Kaya naman malamig na tumugon si Director Jones pagkatapos noon. Noong una, palaging umiiwas si Allen sa mga socialite sa bilog. Masyadong siniseryoso ni Catherine ang sarili sa pamamagitan ng pag-asa sa impluwensya ng kanyang pamilya. At saka, ganoon din ang pakikitungo ni Allen sa kanya sa harap ng lahat dahil sobra niyang pinahahalagahan ang sarili na saktan muna si Arya. Mayroon ding bagay na ito. Palihim naming nasaksihan muli ang kanilang ihi. Kailan natin malalaman ang tungkol sa kasal nila? Hindi na ako makapaghintay. Yung mga hindi makatwirang babae, mangyaring lumayo kay Boss Jones. I heard that some rich lady publicly said that actresses are despicable and offendless people. Hehe, may utang talaga siya sa niya. Kung hindi lang si Allen ang sumundo kay Arya noong gabing iyon, baka hinabol ng mga reporter si Arya para i-interview siya. Pero dahil sa itsura ni exclusive broker Allen Jones, walang nangahas na istorbohin sila. Mula sa isang tiyak na pananaw, talagang pinrotektahan ni Allen si Arya ng husto. Kahit naabala siya sa pagbili ng Skywings, hindi niya nakalimutan ang kanyang tungkulin bilang ahente.
Sinamahan ni Arya si Allen upang hawakan ang huling gawain ng pagbili ng Skywings. Kasabay nito, nakatanggap ng mensahe si Allen mula kay Clarissa sa kanyang mailbox. Nakahanda na raw ang foreign film base at maaaring pumasok si Arya sa grupo para mag-film. Nagpasya din si Allen sa huling listahan ng mga aktor para sa memory fragment sa panahong ito. Nang ipakita niya ito kay Arya, napagtanto ni Arya na ang mga aktor na napili niya ay ang lahat ng pinakamakapangyarihang aktor sa entertainment circle at lahat sila ay tugma ng husto sa plot. Kaya lang palagi niyang nararamdaman na may mga lugar na hindi angkop. Nakita ni Allen na bahagyang nakasimangot si Arya sa gilid. Bahagyang nakaawang ang manipis niyang labi. May mali ba? Tumango si Arya. Minsan ang mga tauhan sa dula ay sobrang sukdulan at hindi nababagay sa mga tauhan sa buhay. Kung ang isang tao ay hindi nakakaunawa sa hangganan, ito ay magbibigay sa mga tao ng isang napaka-hindi komportable na pakiramdam. Tumango si Allen bilang pagsang-ayon. Ganon din ang nararamdaman niya. CJ, pag-iisipan ko. Papasok ka na sa cast at ayusin mo ang kondisyon mo, sabi ni Allen. Nakita ni Arya ang pagod sa mga mata ni Allen at niyakap ito. Nakikita kong pagod na pagod ka. May gusto talaga akong gawin para sayo. Ngayong malapit nang matapos ang usapin ng pagkuha ng Skywings, ang listahan ng mga aktor para sa memory fragment ay natapos na, kaya maaari ka bang magpahinga ng ilang araw. Hindi ganoon kadali. Sa totoo lang, hindi mataas ang tingin ng mga upper echelon ng Dahua sa memory fragment kumpara sa kasalukuyang mga pangunahing komersyal na pelikula, mas partial ang pelikulang ito sa plot ng kwento. Maaaring hindi ito magkasya sa panlasa ng karamihan ng mga manonood. Sa panahong ito, kakaunti ang mga tao ang gumagastos para manood ng mga sentimental na pelikula. Isinaalang-alang din ni Arya ang puntong ito. Ang Dahua ay isang kumpanya pagkatapos ng lahat. Ang mga direktor ay kailangang makakita ng isang kapakipakinabang na plano. Allen, tiyak na magiging sikat ang pelikulang ito. Tumingala si Arya at mariing sinabi, napakadiskarte mo noon pa man kapag gumagawa ng mga bagay. Bagamat mula sa data, karamihan sa mga manonood ay maaaring hindi gusto ang ganoong tema, ngunit hanggat ibinabalita mo ito ng mabuti at hayaan ang lahat na ikalat ito, marahil ang mas kakaibang kwento ay magiging isang maitim na kabayo. I guess the reason Ivy you are so conflicted is because the screenwriter of this movie is you, right? Nanginginig ang mga mata ni Allen sa gulat. Patuloy ni Arya, actually, I was deeply attracted when first saw the script. Ginamit mo ang kwentong ito para hikayatin si Bieber at maantig ako. Si Clarissa ay interesado rin dito. Hindi ba nito mapapatunayan na ito ay isang magandang pelikula? Kahit na hindi ko alam kung anong uri ng damdamin ang mayroon ka para sa pelikulang ito. Hindi inaasahan ni Allen na malalaman ni Arya ang bagay na ito. Hindi niya ito sinasadyang itago ngunit. Tumango siya at kinuha ang script at sinabing, tama ka. Ito ay sinulat ko bago ako naging presidente ng Dahua. Biglang naintindihan ni Arya. Sa madaling salita, mas gusto ni Allen na maging isang scriptwriter kaysa sa isang negosyante. Talagang mabibenta sa takilya ang pelikulang ito. Perfect na ang plot. Kaya lang, ang mga aktor ay kailangang mag-isip ng husto sa pagpili ng pelikula. Sa tingin ko ang ama ng male lead ay kailangang muling isaalang-alang. Katulad ng dati, matagal na silang nakakapag-chat ng dalawa tungkol sa pelikula. Sa oras na ito, napansin din ni Arya na kapag pinag-uusapan ni Allen ang tungkol sa script, napaka-relax niya. Ito ay lumabas na sa ilalim ng kanyang kalmado na panlabas ay nagtago ng isang mainit na kaluluwa. Kapag nag-usap siya tungkol sa kung ano ang nagustuhan niya, maaari rin siyang maging excited bilang isang teenager. Ang pangarap na ito na wala siyang oras upang matupad, nais ni Arya na samahan siya upang makumpleto ito. Pagkatapos ng piging, patuloy na ginugulo ni Catherine ang kanyang ama, na gustong pumunta sa Morrison family para personal na magtanong tungkol sa sitwasyon noon. Si Mr. Smith ay higit na nagmahal sa munting anak na ito, kaya pumayag siya. Ngunit kung ikukumpara sa pamilyang Morrison, hindi ganoon kalaki ang katayuan ng pamilya Smith. Kaya nang pumasok ang kotse sa pangunahing tarangkahan ng pamilya Morrison, paulit-ulit na pinaalalahanan ni E. Smith ang kanyang anak na huwag magsalita ng walang ingat. Bawat galaw niya ay dapat magkaroon ng ugali ng isang marangal na babae.
Paulit-ulit na ginagarantiyahan ni Catherine na nang sundan niya ang kanyang ama sa marangyang manor na ito, nabigla rin siya sa kadakilaan ng pamilya Morrison. Kaya lang pagdating nila sa Morrison family, si Georgia, ang panganay na babae ng pamilya Morrison, ay nag-iisa sa sala. Pinagmamasdan ni Catherine si Georgia sa gilid. Kailangang sabihin ng isa na 60% magkapareho ang hitsura nila ni Arya at ang kanilang postura sa pag-upo ay mas magkatulad. Tulad ng inaasahan ng mga kapatid na babae. Morrison, actually, pumunta ako dito ngayon para magtanong sa isang tao. Kilala mo ba si Arya Morrison? Ilang araw ang nakalipas, nakilala ko siya sa isang dinner party. Hindi ako sigurado sa kanya. Siya ay pinalaya sa pamilya Morrison, diretsong sagot ni Georgia. Talaga? Tapos siya na ngayon. Nang hindi na hinintay na matapos ang pagtatanong ni Catherine, ay biglang naging mabangis ang tingin ni Georgia. Napanatili niya ang isang eleganteng postura at tinanong si Catherine, bakit ka interesado sa kanya? Sa pagkakaalam ko, hindi kasama sa Smith Corporation ang investment sa pag-arte. Naging awkward ang ngiti ni Catherine. Umubo siya at nagpaliwanag na curious lang ako saglit. Pakiramdam ko ay malinaw na may marangyang buhay siya pero gusto niyang maging artista. Hindi ba ito nakakasira sa reputasyon ng Morrison family? Iyan ang usapin ng ating Morrison family. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Malungkot na tumingin si Georgia kay Catherine. Si Arya ay isang taong alam kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang hindi niya dapat gawin. Napakalinaw niya. Ngayon lang napagtanto ni Catherine na ang mga tao sa Morrison family ay hindi dapat binibiro, kaya ibinaba niya ang kanyang saloobin at sinabing, sige, hindi na ako magtatanong ulit sa hinaharap. Kaswal ko lang nabanggit. Hindi na nagsalita pa si Georgia at nagpatuloy sa pag-flip sa magazine na nasa kamay niya. Sa pamilya Morrison, kakaunti ang mga taong nagbanggit ng pangalan ni Arya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malungkot na lihim lamang. Ang kanyang ina ay isang may bahay lamang. Paano kung anak siya ng Morrison family? Gayunpaman, mas alam ni Arya ang kanyang mga limitasyon kaysa sa kanyang ina. Kaya pagkatapos ng maraming taon, ang pamilya Morrison ay pumikit lamang sa kanyang pag-iral. Hindi mahanap ni Catherine ang anumang kapakipakinabang na impormasyon. Ang tanging natitiyak niya ay si Arya nga ay noble miss ng Morrison family. Kaya lang matagal na siyang pinalayas ng pamilya Morrison at ang mga tao ng pamilya Morrison ay ayaw magbanggit ng anuman tungkol sa kanya. Pagkaalis ng mag-ama ng Smith family, lumabas si Old Master ng Morrison family na may dalang tungkod, Georgia, ang taong kagagaling lang sa Smith family. Lolo. Lumapit si Georgia, dumating sila para bumisita. Ayaw niyang banggitin si Arya sa harap ni Old Master Morrison, kaya ngumiti siya at hindi umimik. Gayunpaman, alam na ni Old Master Morrison sa kanyang puso. Tumama ang matalim niyang tingin sa mukha ni Georgia, ngunit hindi niya pinagalitan ang apo. Sa halip, umubo siya at seryosong sinabi, nakita ko na ang balita. Narinig ko na pinahiya niya si Arya sa piging at sinabi na siya ay isang hamak na artista. Natigilan ang figura ni Georgia at wala siyang masabi. Alam ko kung ano ang iniisip niyo pero hindi naman ako sinil sa ganoong lawak. Ang mali sa bagay na iyon noon ay hindi si Arya. Minsan na nga akong binigo ng batang iyon, ngunit siya ay palaging magiging apo ko. Malaki ang bigat ng mga salita ni Old Master Morrison. Bumilis ang tibok ng puso ni Georgia. Lumaki siya kasama si Arya at mas alam niya, kaysa sa iba kung gaano kamahal ang matandang master sa batang iyon sa pamilya Morrison. Malinaw na sila ay mga apo ng pamilya Morrison, ngunit ang anak na babae ng isang may bahay ay nakakuha ng higit sa kanya. Kung hindi pinalaya si Arya sa pamilya Morrison, ano kaya ang nangyari? Sinabi ito ni Old Master Morrison sa oras na ito, ano ang kanyang plano? Hindi inaasahan ni Arya na pupunta si Catherine sa Morrison family para magtanong tungkol sa sitwasyon. Hindi rin niya inaasahan na nagkaroon na pala ng kaguluhan ang Morrison family dahil sa kanya. Buong puso siyang nakatutok sa kanyang trabaho. Isa itong magandang pagkakataon na ipinaglaban siya ni Allen. Siyempre, kailangan niyang gawin ang lahat para maunawaan ito. Kaya lang bago sila umalis ay biglang gustong mag-apply ni Luna ng leave at manatili sa bansa. Gusto kong manatili at samahan si Martin ng ilang araw pa.
Alam mo na siya ay tumatakbo sa paligid kasama si Big Boss kamakailan at walang oras upang magpahinga.